Kaibigan, kalyabi, mayroon ka bang problema? Sasakyan ng kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinistang pobre, susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinistang pobre, isang magaling na mekaniko. Makinistang pobre, mayaman ang puso sa pagtulong. Mag-subscribe na kayo. Mag-subscribe kay Makinistang Pobre. Alright, isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW, sa mga panig na mundo. Magandang araw po sa ating lahat. So ito, narito tayo mga kalyabe, base tayo doon sa nangyari sa motor ni Idol Japper, sa kanyang Werdoro. So bakit nga ba nabaluktot yung connecting rod ng kanyang motor? At paano nangyari yon? Tara, ating alamin at ipapaliwanag ko dito sa inyo ng malinaw para malaman ninyo kung bakit bumaluktot yung balbula ng motor ni Idol Japper. Right, so dito, ibibase natin dito. Ito mga kalyabe, nangyari din dito sa mga ginawa kong makina. Maswerte na lang at hindi sumabog yung block ng motor ni Idol Japper. So dito mga kalyabe, para magkaroon po tayo ng ideya at kung bakit kayang baluktutin ang connecting rod ng mga motor at ng mga makina. At kung minsan kapag minalas-malas pa ay masasabog yung block ng ating makina, ng ating sasakyan. So yan, at ating alamin. Tara, and let's go. Alright mga kalyabe, so bakit nga ba bumaluktot yung connecting rod ng motor ni Idol Japper? So ganito kasi yung mga nangyayari mga kalyabe, So humigop siya, paglusong niya sa baha, umaandar yung makina, humigop ng tubig, gawa nga napuno din ng kanyang air cleaner ng tubig. So papasok doon sa ating intake manifold at pupunta po doon sa ating combustion chamber. So saan ba ang combustion chamber? Ayan, so nandito yung mga kalyabe. So ganito siya, dito sa loob ng piston. So kapag once na napuno yan ng piston, ayan, pag napuno yan ng tubig ang piston na to, nasa baba yung piston, pag angat nun, sa sobrang lakas ng compression niya mga kalyabe, sobrang lakas niyan, isipin nyo kung ilang horsepower yung power ng motor at itutulak niya pataas yung piston na may tubig. So gawa nga ng sobra ng puno, yung piston ay hindi nakakayanin ng ating connecting rod. So mainit yung connecting rod, biglang papasukan ng tubig, lalamig. Pag lamig niya, pag angat niya, boom, hindi niya makayang sunugin yung tubig. So hindi niya mai-release ang compression, ang connecting rod yung maaapektuhan. So katulad dito mga kalyabe, ito, maswerte na lang at hindi nangyari yung ganito sa makina ng Werdoro ni Idol Japper. So ito mga kalyabe, ganito sana ang nangyari nung kung pinilit pa na paanda rin talaga ng todo yung kanyang motor. Ayan. So ito mga kalyabe, ganito rin ang nangyari niyan. Pinasok ng baha, pinaandar, pinilit paanda rin. Boom! Sabog. Ayan, sabog ang makina. So kakalas po yan, yung ating ang connecting rod yan. So pagkalas, pagtutukod niya, ipapalo niya yung ating mga tornilyo dito, yun, tanggal. Sabay palo yan dito, labas dito. Ayan siya. So ganun mga kalyabe. So kaya ang pinapayo ko, once na mangyari po sa inyo to, lumusong kayo sa baha, namatayan ang makina, ay sigurado na po yan, napakaswerte ninyo kapag hindi bumaluktot yung connecting rod ng inyong makina. So kapag ganito naman mga kalyabe, kasi sa tulad sa nangyari dito, based sa kwento mismo ng driver, ng may-ari nito, ang nangyari nito, binaha. So lumagpas sa makina yung tubig at pinasok na to ng tubig. Malamang pinasok na talaga ng tubig ito
at hindi nila pinansin. So hinayaan nila, pinilit nila paandarin. Kaya ito, sumabog yung block. Ayan. So, ang advice ko sa inyo mga kalyabe, kapag lumusong kayo sa baha na malalim at aabutin ng mga air cleaner ng inyong sasakyan o tambutso, advice ko sa inyo, ganito ang gawin ninyo. Patayin po ninyo ang makina. Saka ninyo ilusong doon. Pag lusong nyo, pag tumawid na kayo sa baha, huwag ninyo paandarin kaagad. Baklasan ninyo ng spark plug o di kaya kung diesel naman ang inyong sasakyan, baklasan ninyo ng glue plug. Tanggalin ninyo yung 4 na yon. Kung 4 cylinder yung inyong sasakyan, pero kung nag-iisa lang naman, ayan, kung katulad sa motor, tanggalan lang ninyo ng spark plug. Saka ninyo sipa-sipain para ilabas niya doon sa spark plug yung sa lagayan ng spark plug yung tubig na nasa loob ng ating combustion. So kahit maliit na tubig lang ang pumasok doon mga kalyabe, kahit kalahating baso, ay kaya na po balaktutin yung connecting rod ng ating makina. So ganun po mga kalyabe. So ito, nagkaroon lang kasi ako ng ideya para nagkaroon ako ng ideya na i-vlog ito dahil nga sa nangyari sa motor ni Idol Japper na sa Wardoro. So ito, pinapaliwanag ko rin dito kung ano mga dapat gawin just in case na mga ganon senaryo, mga baha-baha na ganon, kung anong mga dapat ninyo gawin para masave ang inyong motor. Ayan, so ang gagawin, tulad nga ng sinabi ko, tanggalan ng spark plug, sakay ninyo ipa-start, i-kick, or ipa-redondo yung inyong makina para ilabas niya doon yung tubig. So pag nalabas niya ang tubig, tuloy-tuloy lang yon hanggang sa ilabas niya talaga ang tubig. So huwag niyo muna pansinin yung paano, yun. Alam ko may magtatanong, paano sir yung nasa langis niya at hinaluan na rin ng tubig. So huwag niyo muna intindihin doon. Ang importante doon na ilabas niya muna yung tubig dito sa ating combustion chamber. Kapag nailabas niya na, ayos na, saka ninyo i-drain ulit yung tubig doon sa inyong drain plug doon sa ating crankcase sa langis. Pag drain niyo, ang gagawin ninyo, gumamit po kayo ng diesel. So 1 litrong diesel ilalagay ninyo sa motor ninyo or kalahating litro lang na diesel ilagay ninyo doon. Ayan, so pagkatapos nun mga kalyabe, pagka-drain ninyo sa inyong langis, lagyan ninyo ng diesel. So advice ko lang sa inyo, lagyan ninyo ng diesel, paandarin ninyo ng mga 5 minutes, tapos sa kanyo na lang i-drain ulit. Tapos bumili kayo ng ordinaryong langis, ilagyan nyo yung langis, ibalik nyo yung takip ng drain plug, tapos lagyan nyo ulit siya ng langis, paandarin nyo ulit ng mga 10 minutes, tapos sa kanyo ulit i-drain, sa kanyo i-final change oil. So ganun po yung gagawin ninyo, at least malinis na yung loob ng inyong makina. Yun. So ganun talaga ang mangyayari kapag lumusong kayo sa baha at namatay ang bigla ang makina ninyo. So 100%, so almost 100% nababaluktot talaga ang connecting rod ng ating mga makina. Ayan, so salamat kay Idol Japper dahil nagkaroon tayo ng ideya para ma-vlog natin at may content dito. At may paliwanag din sa inyo kung bakit nangyayari yung ganong senaryo sa mga makina na bumabaluktot yung connecting rod. Right. Yan. So tingnan nyo ito. Yan mga kalyabe. Naminta na. Yan. Ganyan ang mangyayari sa mga makina kapag pipilit natin na paandarin kahit na pinasok na ng tubig yung ating combustion chamber. Ayan. So combustion, dito nagka-combust. So isipin ninyo, ang compression yan mga kalyabe, napakalakas. Ang lakas ng compression yan. So ilang PSI yan. Sobrang lakas ng compression yan. Tapos hindi niya kaya sunugin yung tubig, hindi niya kayang i-release doon sa tambutso. Ayun, sasabog yun. Hindi kayang i-release yun kaagad ng exhaust ng ating makina. Kasi maliit lang yun. Buka lang yun ng konti, tapos magsasara ulit. So, sabog.
babaluktot yung ating connecting rod. So maswerte lang at hindi na putol yung connecting rod. Kung naputol yun, ay sigurado palit ang makina. Ayan. So yan nga mga kalyabe, dagdag ko lang din dito. So, paano? Ayan. Sa may mga Toyota Avanza dito, ayan. Ito, alam ko, sakit sa ulo ninyo ito. At namumroblema kayo dito. So, ano nga ba ang gagawin natin? Kapag umuulan at napasok ng tubig yung ating napakita nating basa na yung makina ng ating Avanza. Ayan. So dito kasi mga kalyabe, ang dami nang nagtatanong sa akin about sa Avanza. So ganun din po ang senaryo niyan mga kalyabe. Ang gagawin po natin ay tatanggalin po natin isa-isa yung mga spark plug. Saka natin iparidondo or i-crank yung ating makina para ilabas niya lahat ng tubig doon sa kanyang combustion chamber. So, paano ba hindi ba kakalawangin yung kanyang piston ring? Ayan. So, yan ang tanong ninyo na kadalasan marami talaga. Sigurado ako may magko-comment dyan. At paano piston ring? Baka kakalawangin na yan. Ayan. So, anong gagawin pagkatapos natin na may palabas ang tubig doon sa ating lagayan ng spark plug? So, ang gagawin po natin mga kalyabe ay number 1, pagkatapos ninyong mapalabas ang tubig doon sa lagayan ng spark plug, lagyan ninyo ng langis. Huwag nyo muna ibalik ang inyong spark plug. So, ang gagawin ninyo, ilagyan nyo ulit, lagyan nyo muna ng langis na almost kung maaari lang, kaya ninyo malagyan siya ng langis na hanggat sa mapuno yung labi sa lagayan ng spark plug, gawin ninyo. Tapos sa kanyo ulit i-crank. I-crank ninyo ng i-crank hanggang sa maubos nyo yung labas. Para yung piston ring doon na nabasa ng tubig ay mapalitan na siya ng langis at malubricate na siya. So hindi na siya kakalawangin. At tuloy-tuloy na yan. Pagkatapos ninyong maipalabas ulit yung mga langis na nilagay ninyo doon sa combustion chamber, ibalik ninyo ang spark plug, palit kayo ng spark plug bago, kabit ninyo, saka ninyo paandarin yung inyong makina. Number 1, na una ninyong mapapansin kapag unang andar ng sasakyan ninyo, gawa nga ng nilagyan natin ng langis doon sa ating combustion chamber, ay, sir, sinunod namin yung ganito, malamang ang magiging reaksyon ninyo sa akin. Sir, sinunod namin yung advice nyo. Bakit pag start namin biglang umusok? Yan ang ating tatalakayin din dito mga kalyabe. Normal na uusok po yun, pero ilang minuto lang po yun. Pag natuyo ng langis nun, tuloy-tuloy na po yun at nawala yung usok. Normal kasi yun, nauusok kasi hindi basta-basta na masusunog yung langis na ang gasolina na may halong langis. So kapag hindi niya masusunog, ibubuga niya doon sa tambutso. Sa pagbuga niya sa tambutso, ang unang ilalabas niya ay napakaitim na usok. Ayan. So yung iba ay kakabahan. Sir, bakit mausok? Dati naman hindi naman mausok to. Ayan. So doon mga kalyabe, huwag po kayo mag-alala. Paandarin ninyo mga 20 minutes, mawawala na yung usok na yan. So normal lang po yun. So yan lang po yung aking mga ma-advise sa inyo just in case na pinasok ng tubig yung ating makina. Ayan. So sana makatulong po ito sa inyo mga kalyabe at magkaroon po kayo ng ideya na ay ganito palang gagawin ko kapag oras na bumaha o lumubog yung aking sasakyan. Ayan. So alam ko wala pang gumagawa nito ng content na ganito, pero dito sa atin ginawa ko na para at least magkaroon po kayo ng ideya na ay ganito pala yun, ganito palang gagawin. Ayan. So ito mga kalyabe, tandaan lang po natin ganon ang gagawin ninyo kapag pinasok na ng tubig yung inyong makina na hindi nakaandar. Pero pag once nagaling na sa umaandar at pinasok ng tubig yung inyong makina at namatay, ayan, automatic na po yan mga kalyabe. No doubt
nabaluktot na po yung inyong connecting rod. Ayan. So, babaluktot yan. 100% nababaluktot ang inyong connecting rod. Ayan. So, sana ito mga kalyabe, itong munting idea na to, makatulong po sa inyo sa aking ginawang munting tutorial dito. Ayan. At ang ingay ng ulan, lakas, walang hiya. Ayan, so abangan po ninyo yung mga ibang dating vlog. So ang Ford Everest kasi hindi natin pa may vlog ngayon kasi inaantay ko pa ang pyesa na paparating pa lang. So baka mamaya darating. So matutuloy natin yung gawa. Ayan. Right. So ayan mga kalyabe, sana nakapagbigay aral po sa inyo yung ating munting tutorial na to. At hanggang dito na lang muna yung ating vlog sa ngayong araw. Ayan, so maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa muli. Paalam! Bye! Makinistang pobre. Para sa ito, bye. Kaibigan, kalyabe, meron ka bang problema? Sasakyan mong kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinistang pobre. Susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinistang pobre. Isang magaling na mekaniko, makinistang pobre. Mayaman ang puso sa pagtulong. Pobre, makinistang pobre. Mag-subscribe na kayo. God bless, bye. Ingat.